Mabilis pa sa alas 5 mga kababayan, itong pagtatanggol ni Mr. Kilay, ang ating dakilang waiter mga kababayan, si Mr. Oilines na si Cheese Escudero sa mga Marcoses. At dito mga kababayan, as if talaga ha, siya ang binanata ni Sara na siya ang unang umaray. Siya ang unang saktan at siya rin ang unang kumalampag mga kababayan. Eto na ba ang sinasabi nilang kabayaran dahil nailuklok ka dyan bilang waiter? Naging buddy na sila ni Admiral mga kababayan eh. Panoorin po natin ha, pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan mga kababayan itong ating mga mababait na viewers na delayed po nating na-acknowledge mga kababayan dahil nagpahinga tayo kahapon eh. Parang tinamaan tayo ng, gaya ng sabi ni VP Sara, ulam! Natamaan po tayo ng sakit at ang ating katawang lupa mga kababayan, pero gayon pa man, ngayon bumubuti na po ang ating kalagayan. Thank you so much po, Madam Edna Sedano. 2 beses po siyang nagpadala mga kababayan ng super thanks. Thank you Miss Edna Sedano. Si Miss Kitty Chan Gonzalez at yung user mga kababayan na hindi po natin mabasa ang pangalan from Japan. Maraming salamat din po kay A Japanese Girl ng Europa, si Emptied Vessel for Master's Use, si Irene Oikawa from Japan, at ang kababayan nating si Akina Yoshida from yung currency mga kababayan, parang from Israel. Panoorin po natin. Dismayado si Senate President Cheese Escudero sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Parang naging riding in tandem na itong si waiter at saka si Admiral mga kababayan, no? Dikit na dikit ang dating. Naglalawayan na kasi ng baso mga kababayan. Laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Giit naman ng ilang kongresista, itigil na ng bise ang anilay pagiging asal bata. Asal bata, kayo dyan sa quad. Asal demonyo. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Puputulin daw ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Uy, pero ha, to clarify mga kababayan ha, sabi ni Sara ha, sa isip niya gusto niyang putulin ang ulo. Go Sara, go. Pero kung sabihin niyo mga kababayan, grave threat, hindi po yan grave threat dahil sabi ni Sara sa isip niya. I'm feeling very well. Andun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Pinulam si Sara daw dyan mga kababayan ha. Parang ako kahapon na naglupasay talaga mga kababayan sa sakit. Pero okay na. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Sige! We support you all the way, VP I realized toxic na yung relationship. At huhukay Tingnan mo ang picture. Ganyan talaga mga kababayan. Huhukayin ni VP Sara ang ama nila na pinalibing ni dating Pangulong Duterte. Na ang sabi nila ha, fake news dahil ang Korte Suprema daw ang nagpalibing. Hello? Alam naman natin ang Korte Suprema ha, kung sino ang nakaupo presidente, siya ang may malaking impluensya. Kung Korte Suprema ang nagpalibing, dapat noon pa. in ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Diba? Kabaong. Diba ang liit ng kabaong ng tatay nila mga kababayan na ewan na natin kung bakit ganyan kaliit. Yun pala mga kababayan, ang sabi, nambudol sila na naka-frozen daw ang katawan. Wax na lang pala daw yun mga kababayan. Ang totoong katawan, nalibing na. Matagal ng kalansay, kaya ang ganyan kaliit ang ang kabaong daw. Ewan lang natin ha. Pero make sense talaga mga kababayan na parang binudol tayo doon sa na frozen daw ang bangkay ng ganung katagal. Wala man lang hamog mga kababayan. Dahil ang sabi ng ilan, wax. Kill. Binudol ba tayo Hukayin ko doon? yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. One of these days, pupunta ako dun. Sinong sasali? May extra pala pa daw si Sara mga kababayan. Kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan. Yan ang ilan sa mga Magkano bang pala? Mag-donate tayo ng pala para marami tayong maghuhukay. birada ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes sa mga Marcos. Hindi yan nagustuhan ng ilang opisyal, gaya na lang ni Senate President Cheese Escudero. Ang waiter, saling pusa ka waiter. Baka gusto mo ikaw ang papalit doon sa hukay.
Sa'yo na yon. Bakante na. If ever na hukay ni Sara. Hindi ka naman ililibing pero doon ka lang magtambay. Oh, waiter. Kumusta na pala yung nagtato sa kilay mo? Nabigyan ba ng resibo dahil malakas ang kaso niyan? Siguradong talo kung darating sa kasuhan. Ayon kay Escudero, unbecoming o hindi angkop ang mga pahayag na yan, lalo na sa Tinatanong ka ba? Si Swiss. pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Ang bilis mag-statement dito si Kurimao, mga kababayan, na chiswis dito sa sa mga banat ni VP Sara. Pero dito sa mga Marcos, pikit mata, mga kababayan, sa mga pinagagawa sa ating bayan. Mio. Kaya nga kumalampag din si Sara dahil masama na ang ginagawa ng administrasyon sa ating bayan. Pinagtatakpan mo pa Heart Evangelista, chiswis, kilay. Hindi raw dapat Your oiliness. Napaka-oily ng mukha, mga kababayan. idadaan sa biro o katatawanan ang mga seryosong banta. Anong paki mo? Magpa-presscon ka rin. Palibasa, mga kababayan, sa tuwing nagpa-presscon, walang nanonood. Dahil parang robot, mga kababayan. Patagalog-tagalog pa ang ungasas. Doon pala nag-aral abroad. Englishero. Kagaya ng kanyang asawa, Englishera din. Sosyal. Kung may epekto man daw ang mga pahayag ng bise, yan daw ay Wala kang pake. sa kanyang opisina at hindi sa buong administrasyon. Mabuti na lang at nagsalita na si VP Inday, mga kababayan, dahil lahat kayo ay tuta. Lalong-lalo ka na chiswiz. Tuta na kayo. May nag-iisang VP Sara Duterte, mga kababayan, na ayaw sumunod dito sa kababuyang pinagagawa ng administrasyon lang daw ito. at hindi mapagpatol ang anyay number 1. Bakit ikaw pumatol ka? Patola ka. Saling pusa. Matatanda ang no comment ang palasyo sa mga No comment naman talaga itong mga ngag-ngag, mga kababayan, pero kung gumanti, pailalim. Patraidor. Budol na naging patutsada ng bise. Pero ang ilang kongresista nababahala What do you expect ito, mga kongresista, mga buhaya? Lahat yan baka ni Tamba. nababahala sa mga binitawang salita ni VP Sara. Ayon kay House Deputy Tingnan mo, mga kababayan, halos pumutok na ang mukha, halos hindi na makasya dyan sa TV. Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre Grabe ang taba na niya, Mind your own neck. Hanapin mo munang liig mo bago ka dapat magsalita. itigil na ng bise ang pagiging asal bata at Ikaw, asal. ipaliwanag na lang Sabihin, baka magalit na naman. kung paanong ginastos ang 125 million pesos na confidential fund. So yung tambalusdos nyo, tinanong lang na yung travel fund, pinakulong, mga kababayan, ang nagtanong. Tapos kung mabigay-bigay ng ayuda, 1.2 billion in a day? In a day? Tapos ngaganga ka kasi sa 125 million, mga kababayan ni Sara, na lahat naman nakikinabang buong bansa. Sa loob ng 11 araw. Giit naman ni Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, itigil na ng bise ang pambubudol. Yan ang teknik nila, mga kababayan. Papalabas sila na si Sara ang nambudol. At pagpapalusot. In your dreams. Sagutin din daw kung niloko niya ba ang militar. Isa kasi sa mga lumutang sa pagdinig ng kamera. Gumagawa-gawa na ang kwento, mga kababayan. Ngayon, umaray sila, mga kababayan. Isang press con lang ni Sara. Samantalang sila, halos araw-araw sinisiraan ang pamilya ni Sara dyan sa quad, dyan sa hearing dyan. Isang press con lang ni Sara, iyakan agad ang mga ungas. Ay tila pinalabas lang daw ng DepEd sa ilalim ni VP Sara na ginamitan ng confidential funds ang ilang aktibidad ng Ay, move on. Confidential Militar. fund. Sumalusang Ano masasabi niya dito, mga kababayan, na pati si Madam Kilay, Mr. Kilay, Cheese Escudero, saling pusa na kay Sara. Siya pa yung unang-unang nag-react, mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.